Okay, magandang umaga sa inyo. Okay, magbabasa naman tayo sa Genesis chapter 21, versikulo 1 to 34. Unang pagbasa, Genesis chapter 21. At tumalaw ang Panginoon kay Sara ayon sa sinasabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sara ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sara. At tinuli ni Abraham si Isaac na magkaroon ng 8 araw kaya ng inuutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya ay ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sara, pinatawa ako ng Diyos, sinumang nakarinig ay makikitawa. At sinabi niya, sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng anak? Sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso. At nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sara ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na nakahati ng aking anak sa makatuwid bagay ni Isaac. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sabihin sa iyo ni Sara ay makinig ka sa kanyang tinig. Tingnan nyo guys, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Guys, dito kayo makinig. Huwag na po ninyong ipalihim ang inyong pakinig sa inyong tainga. Pakinggan nyo guys. Chapter Genesis 21, versikulo 12 ha? At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa inyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sabihin sa iyo ni Sara ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang inyong lahi. Take note guys ha. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo. Pakinggan nyo lang guys. At nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig at ibinigay kay Agar, na ipinatong sa kanyang balikat. At ang bata at siya ay pinagpagpaalam, at siya ay nagpaalam at naggala sa ilang ng Beersheba. At naubos ang tubig sa bangang balat, at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya. Ang layo ay isang hilagpos na pana, sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kamatayan ng bata. At naupo sa tapat at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata. At tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit. At sa kanya'y sinabi, naano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at ilalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki. Isang bansang malaki ha, ang pinag-usapan lang ng Panginoong Diyos kay Agar na kanyang anak na si Ismael. At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig, at naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata, at siya'y lumaki,
at tumahan sa ilang at naging mamamana. Ha? At nananahan siya sa ilang nagparan at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahon yaon na si Abimelech at si Fikol na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, "Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon, ngay ipanumpa mo sa akin dito alang-alang alang-alang sa Diyos na di ka maglililo sa akin kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo. At gayon ang gagawin mo sa akin at sa lupaing iyong pinakipamayanan." At sinabi ni Abraham, "Susumpa ako." At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, "Ewan kung sinong gumawa ng bagay na ito na di mo man sinabi sa akin at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon." At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka at ibinigay kay Abimelech at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod?" At kanyang sinabi, "Itong 7 korderong babae ay inyong kukunin sa aking kamay, upang sa akin ay maging patotoo na hinukay ko ang balong ito." Kaya tinawag niya ang dakong yaong Beersheba, sapagkat doon sila kapwa nanunumpa. Sa gayoy, gumawa sila ng isang tipan sa Beersheba at nagtindig si Abimelech at si Fikol na kapitan ng kanyang hukbo at nagsipagbalik sa lupain ng mga Filisteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beersheba at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Take that guys ha, ang Filisteo rin kung saan nagmula at siyang saan nakapagsundo kay Abraham pa rin. Versicle 34, chapter Genesis 21. Kaya na po bala. Proceed 22. At nangyari pagkatapos ng bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya sinabi, "Abraham," at sinabi niya, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo." At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at pinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, "Maghintay kayo rito 10 ng asno at ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo." At kinuha ni Abraham ang kahoy na handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, "Ama ko." At kanyang sinabi, "Narito ako, anak ko." At sinabi, "Narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin?" At sinabi ni Abraham, "Diyos nang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Anak ko, ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama." At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos. At
nagtayo si Abraham doon at isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At inuunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas. At narito ang isang tupang lalaki sa dakong ilikuran niya, nahuli sa dawag na kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At ipinangalan ni Abraham ang dakong iyon ng Jehovah, Jireh. Gaya ng kasabihan, hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi sa kanyang sarili, ay sumumpa ako anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangi sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintoang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Sa gayoy, nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila at nagsitindig at sama-samang nagsiparoon sa Beersheba at tumahan si Abraham sa Beersheba. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na ibinalita kay Abraham na sabi, narito si Melka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid, si Hus ang kanyang panganay, at si Boz na kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram, si Chis din naman, at si Haso, at si Pildas, at si Jidlap, at si Betuel. At naging anak ni Betuel si Rebeka. Ang 8 ito ay naging anak ni Melka kay Nakor na kapatid ni Abraham. At ipinanganak din naman ang kanyang babae na tinawag na Reumah, si Tiba, at si Gaham, at si Taas, at si Maaka. Yun po guys ang nagtapos. Genesis chapter 21 at 22. So proceed tayo guys. Genesis chapter 23. Medyo maaga-aga pa. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. At namatay si Sarah sa Kiriatarba na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. At naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at inayakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay at nagsalita sa mga anak ni Het na sinasabi, ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ng inyong upang aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin. At ang mga anak ni Het ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya, dinggin mo kami, Panginoon ko. Ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay.
wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan upang paglibingan ng iyong patay. At tumindig si Abraham at yumukod sa bayan ng lupain sa mga anak nga ni Het at nakiusap sa kanila na sinasabi, kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na manlingid sa aking paningin, ay dinggin ninyo ako at pamagitanan ninyo ako kay Efron na anak ni Sohar upang ibigay niya sa akin ang yungib ng Macpela na kanyang inaari na nasa hangganan ng kanyang parang sa tapat ng halaga ay ibigay niya sa akin upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo. Si Efron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Het at sumagot si Efron na Hetyo kay Abraham sa harap ng mga anak ni Het na narinig ng lahat na pumapasok sa pintuan ng bayan na sinasabi, hindi, Panginoon ko, dinggin mo ako. Ang parang ay ibinibigay ko sa iyo at ang yungib na naroroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan ay ibinigay ko sa iyo. Ilibing mo ang iyong patay. At si Abraham ay yumukod sa harapan ng bayan ng lupain at nagsalita kay Efron sa harap ng bayan ng lupain na sinasabi, maanong ako lamang ay iyong pakinggan. Ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang tanggapin mo sa akin at ililibing ko roon ang aking patay. At sumagot si Efron kay Abraham na sinasabi sa kanya, Panginoon ko, dinggin mo ako. Isang putol ng lupa na ang halagay 400 siklong pila. Gaano sa akin at sa iyo? Ilibing mo nga ang iyong patay. At tininig ni Abraham si Efron. At tinimbang ni Abraham kay Efron ang salaping sinabi sa harap ng mga anak ni Het, 400 siklong pilak na karaniwang salapi ng mga ngalakal. Kaya't ang parang ni Efron na nasa Macpela na nasa tapat ng Mamre ang parang at ang yungib na nandoon. At ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na yaon na ang nasa buong hangganan niyaon sa palibot ay pinagtibay. Kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Het, sa harapan ng lahat ng nagsisipasok sa pintuang daan ng kanyang bayan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa yungib ng parang sa Macpela, Macpela, sa tapat ng Mamre na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. Take note guys saang lupain siya naglibing ang kanyang asawa, pakinggan. Genesis chapter 23 versikulo 19. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa yungib ng parang sa Macpela sa tapat ng Mamre or na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. At ang parang at ang yungib na naroroon ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Het na pag-aaring libingan diya. Okay, dyan lang po tayo guys. Nagtapos Genesis 21, 22, 23. So, bukas naman tayo ulit. Proceed. So guys, basa lang po kayo guys. At marami tayong magbasa upang malinagan lahat. Huwag mahiyang magbasa. Kung marunong magbasa ng mga mga love letter o anong mga bagay na basahin ninyo, dyaryo pa, magbasa rin kayo ng Biblia. Marami kayong matutunan dito guys. Sigurado.
kung paano yung pagkatao niyo dati, baka dito tayo matitino lahat. Basta guys, tulong-tulong lang tayo magbasa. Ang iba ay pakinig rin sa iba. Ang iba ituro din. Simple lang guys, mag-download lang kayo ng Biblia in Tagalog. Nasa Play Store lang guys. Salamat.